80, natuklasang mayaman sa ginto ang mga bundok ng Barangay Quemato sa Tiboli, South Cotabato. Dinagsa ito ng maraming minero mula sa iba't ibang panig ng Mindanao. Pati mga banyagang kumpanya nagtayo ng kanilang large-scale mining operation dito. Makalipas ang 4 na dekada, ngayon lang nakuha ng mga katutubong Tiboli ang karapatang makapagmina sa kanilang sariling lupa. Patuloy silang naghahanap ng ginto, sinisimot kung anuman ang naiwan pa. Kailangan maaga kami sa minahan. Una na kami. Kaya maura. Wala na. Baka maraming makuha ng ginto. 30 taon ng minero si Renato Fado, isang katutubong Tiboli. Dating magsasaka, pumasok siya sa pagmimina nang magkaroon siya ng sariling pamilya. Kaysa magsasaka po, ang kita sa 3 buwan bago ka mag-harvest, mag-ani, i-compare ko lang sa pagmina ko, ang 3 buwan makita ko lang sa 1 buwan o 3 linggo lang sa minahan. Pero ang problema, delikado. Yun lang ang problema. Pero hindi ko na yan iniisip, pagpakapira lang. Ilang oras po ba kayo nasa loob ng tunnel? Minsan, 5 oras o abutan pa kami ng 8 oras. 8 oras sa loob ng tunnel? Oo, hindi ka makakita ng araw, walang liwanag. Maliban lang sa ilaw mo na dinala mo. Anong oras kayo nagpasok? 8 o'clock. 8 o'clock. Tapos, Labas kami alang 5 o'clock. Hindi na kayo nakakita ng liwanag niyan. Lahat buong araw at buong gabi, gabi lang. Dilim ang makita mo. Dakila namin Panginoon, nagpasalamat po kami kay ikaw mga-protection sa matagos sa kanamo. Bago ako pumasok, ma'am, magdasal po ako na Lord, ikaw na ang bahala sa buhay ko kasi wala akong magawa kung wala ikaw sa pabuhay ko. Sa simula, nakakatayo pa kami habang naglalakad. Pero habang lumalalim, mas nagiging malinaw ang hirap na aming gagawin. Malamig pala dito, no? Kung nakikita ninyo ito, ayan. Yan po yung blower nila. Yan yung nagsusupply ng hangin sa loob kasi ngayon, nakakahinga pa tayo ng ayos, pero mamaya, pag doon na sa kaloob-looban ng tunnel, medyo manipis na ang hangin. Maya-maya, isang maliit na butas ang aming nadaanan. Nasimot na raw nila ang ginto sa bahaging ito. Yung mga nagpundim ng mga destino, hindi natuloy kasi wala nang ginto. Wala nang ginto dyan. Opo. Kinondem na. Kinondem. Hindi na pwedeng pasukan. Opo. Regular daw silang minomonitor ng DNR para malaman kung ligtas pa bang pasukin ang isang mina o dapat na itong iabandona. Makalipas ang ilang minuto, tumigil sa isang bahagi si Kuya Renato. Papasok na tayo? Okay po. Sige po, kuya. Pasok na. Sus, kalalim! Wow, ang lalim ay! Sige, sige, kaya yan. Sus, Mariosep, ang lalim. Sige.
Sige, sige, sige. Kaya, kaya. Hindi ito ang unang beses na nakapasok ako sa isang minahan. Pero lubhang maliit ang butas sa minahang ito. Hindi ko kaya pag may hawak akong isa pang ano. Pwede bang mag-GoPro ka na lang? Anong tingin mo? Pwede, mag-GoPro na ako. Mahirap pag may hawak akong GoPro. Pasikip, Chong, di mo kaya? May camera? Hindi kaya. Go-GoPro na lang ako. Masikip dito. Oo. Jean, hindi ko kaya kasi maglakad na kapit-kapit ng may hawak akong isang camera. Kailangan ko 2 kamay. Sige. Camera. Baba na. Laban na. Laban na. Pasikot-sikot ang daan sa loob. Matalas ang mga bato, masikip at kailangan mong gumapang para pagkasyahin ang iyong sarili. Kaya dinodoble mo ang damit mo para? Kasi masasaktan talaga, matalas ang mga bato. Opo. Okay. Kailangan ala Spider-Man ka pala dito. Kumilos dito. Hindi ko alam kung advantage ba yung maliit o yung malaki. Yung matangkad o yung pandak. Kasi kapag matangkad ka, nakakakapit ka sa mga bato-bato ng mas mabilis. Pero pag matangkad ka rin, nauumpog ka rin. Tingnan natin ito. Isang pupuntahan. Hindi ko alam kung gaano pa kalalim ang butas na aming lulusungin. Madaling dapuan ng takot at kaba dahil pakiramdam mo walang katapusan ng pasikot-sikot sa ilalim ng lupa. Sus, kasikip talaga dito. Yung isa pang... Malalim pa pala to. Oh my God. Pag hindi mo kabisado itong mina, maliligaw ka. Kasi akala ko dead end na dito sa kinauupuan ko. Pero pag tinignan mo pa doon, ayoko na pumasok doon. Pero malalim pa pala. May tunnel pa doon. Makalipas ang ilang minuto, So, naabot na natin yung dulo ng destinasyon natin. pagdating sa ilalim, diretso sa pagtitiktik at pagtitibag ng bato si Renato. Gamit ang nag-iisang flashlight sa kanyang ulo, hinanap niya ang bakas ng ginto sa mga bato. Paano niyo po nalaman na meron pong ginto dito? Ito yung mga ma'am, may mga guide kasi ito yung main bina niya. May bulawan dyan? Po, minsan kakapit to sa bato. Ah, may ginto dyan? Kita niyo? Ayan, ginto yan? Hindi pa po. Ah, hindi pa. Pero kumbaga may kasamang ginto to. Kumbaga buhay na bato. 30 years na kasing nagmimina tong si Kuya Renato, kaya kabisado na niya yung itsura ng ng bato na may bulawan. Masikip, madilim at manipis ang hangin sa ilalim. Hindi ko alam kung paano sila nakakatagal sa ganitong lugar. Hindi naman ako nag-iisa minsan. Minsan lang ako nag-iisa pag may yung kasama ko. Pero ang sikip-sikip po dito lang kayo, hindi kayo aakyat? Hindi, nababao naman ako. Dito na rin kayo kakain? Oh, yung mga makain lang ang tinapay. Hindi na kayo Hindi na kayo pagkain. lalabas? Hindi na. Wala. Pagod na kasi pag maglabas ka na
Maraming pasikot-sikot sa loob ng mina. Bawat isang minero may sariling butas na halos iisang tao lang ang kasya. So makikita ninyo, pagbaba mo dito sa shaft na to, merong dalawang pupuntahan. Pwedeng dito, kung nasaan nakapwesto si Kuya Renato, or pwede dito sa kabila, doon. Diyan naman nakapwesto yung kasamahan niya. Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Eyewitness mga kapuso. Anong masasabi ninyo sa dokumentaryong ito? I-comment nyo na yan. Tapos mag-subscribe na rin kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel.